Good evening po sa inyong lahat. Samanda ko kayo sa mundo naroroon. Ito pong si Robin Padilla. Mga kababayan, ay nakaraang mga araw pa ito ay napag-usapan, pero pag-usapan natin ngayon sapagkat ito ay umiinit ng isyu na ito ngayon, ay sapagkat nung nagkaroon ng pagdududa sa kanyang pagkapanalo kung kanino nga ba siya panig sa ngayon, sapagkat ito po mga kababayan ay nag-ugat nung nagpasalamat siya sa kanyang pagkapanalo, si Robin Padilla, doon po sa grupo ni Chris Aquino. So yan po yung pag-usapan natin ngayon. At sunod natin pag-usapan, ito pong araw na ito ngayon ay petsa 12 ng Hunyo mga kababayan, ay Happy Independence po sa inyong lahat. At ngayon po ay Independence Day, ay pag-usapan din po natin sapagkat mahalaga na mabasa din po natin o may pahayag natin itong maikling pahayag ni President-elect Bongbong Marcos sa araw na ito. So yan po, pero bago dyan ay anyahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick at share na lamang po ninyo sa inyong mga kaibigan at click ninyo yung notification bell para tuloy-tuloy naman updated kayo sa ating mga bagong video. Kaya po natin ito pag-usapan sapagkat bagamat noong nakarang araw pa ito, sapagkat umiinit ang issue nito ngayon at marami sa mga Marcos loyalist taga-supporters ni President-elect Bongbong Marcos ay naghinanakit po kay Robin Padilla dahil nga hindi fair o patas yung kanyang hingi ng pasasalamat doon po sa taong bayan. Ang nangyari kasi, mayroong sinasabi si Robin Padilla na nagpapasalamat siya doon sa mga Aquino sa pagsuporta sa kanya. Pero wala pong problema yun yung suporta, kung mayroong mang sumusuporta man ang mga Aquino sa kanya, sapagkat una, may istorya yan na noong patuloy pa ang kampanya at survey, nakita ni Robin na medyo mababa yung kanyang survey, kaya siya nakausap niya si Chris Aquino na suportahan siya. At itong si Chris Aquino ay dali-dali namang ang sabi ay tumawag daw sa kanilang mga kalyado at sa mga dilaw na suportahan nila si Robin. Wala pong problema dyan sa pagboto, suporta ng kanino mang kulay kayo nanggaling, sapagkat kandidato po yun Ang lahat namang suporta, kahit anong saang galing partido, ay tinatanggap po ng kandidato yan. Pero dito, lumalabas mga kababayan na sa pagkapanalo na ni Robin Padilla ay pinasasalamatan lamang niya itong kampo ng mga Aquino. Pero ang kampo ni President-elect Bongbong Marcos ay hindi rin siya nagpasalamat doon. Kaya yun po yung punto na nag-react ngayon itong kampo o mga supporters o Marcos loyalists dito po sa kay Robin Padilla. Siguro mga kababayan ay dahil siguro sa baguhan pa si Robin Padilla sa politika at wala pa sa kanyang isipan yon na pag-aralan mabuti ang mga galaw niya. Kaya siguro marahil ay nangyaring ganon, at sa kabilisan ng pag-iisip ni Robin Padilla
na agad-agad nagpasalamat na hindi man lang niya iniisip na hindi lamang yung mga kampo ng mga Aquino ang sumuporta sa kanya at katotohanan sa totoo nga lang ay under nga siya doon sa Marcos Uniteam at Inday Sara. So yan nga po yung mga kababayan. At isa pa dyan na hinanakit doon sa mga Marcos loyalists ay ito sinabi ni Ruben na nagpasalamat nga daw siya doon sa nagsuporta sa kanya sa mga Aquino. At ito pang isang sinasabi niya na nagpapasalamat siya doon sa hindi siya nagpapasalamat doon sa kampo ni Marcos. Ayun po yung nangyayari doon. Kaya po ngayon ay nagiging mainit na issue ito laban sa kanya. Pero sa kabilang dako naman mga kababayan ay itong si Senator Elic Ruben Padilla ay palibhas ay bago pa sa larangan ng politika ay pwede naman natin pong unawain ito sapagkat ay etong si Senator Elic Ruben Padilla ay ito ay hindi naman siya kabila nang hindi siya nagpapasalamat yung sa kampo ni BBM, ni President-elect BBM, kung saan nasa ilalim siya ng Uniteam. Kung nagpasalamat siya, dapat doon din siyempre doon sa kampo ni President-elect BBM sapagkat para wala pong hinanakit yung kabila ay dapat binalansin niya yung kanyang pagpasalamat at parang walang reaksyon sa kabilat kanan, parehas, balanse. Yun po yung dapat. Marahil baguhan pa sa lamang siya sa politika ay kung saan ay kasanayan niya kasi doon sa showbiz na ang kanyang galawan ngayon ay galawan pa ng showbiz. Yun po mga kababayan. Ay, ang showbiz, alam nyo naman, pagka gumalaw, ay showbiz yun. Ay, ito po ngayon na elected na siya bilang senador, ay hindi na po siya pribadong buhay, mga kababayan. Dapat iba na po ang galaw niya, pampolitika na. Ayun po yun ang wala sa kanya. Ay, hindi siguro niya naunawaan. Ay dahil nga sa baguhan niya at hindi siya nangonsulta doon sa kanyang mga advisor. Kaya po ang nangyari ay nagiging padalos-dalos yung kanyang sinasabi at hindi siya na turuan ng balanse na pamamaraan sapagkat itong kandidato kasi sa politika mga kababayan ay dapat kung humingi ka ng pasasalamat dyan generalize mo na o pangkalahatan na, buuhin mo na para wala pong para patas ang pasasalamat niya. So yun po yung nagiging pagkukulang niya. Kaya ang lumalabas ngayon ay nagiging one-sided yung kanyang pasasalamat. Kaya dito sa kabila naman sa kay President-elect Bongbong Marcos, itong mga kanyang mga supporter at loyalist ay nagagalit po, naghinanakit, tagmurmuring, sayang lang daw ang kanila palang boto nung kay Ruben. Kasi nga si Ruben ay umaasta, gumagalaw siya na tulad ng isang opposition dahil nga doon mga kababayan. Kaya dapat si Senator Ruben Padilla ay
maging maingat siya sa kaniyang mga pahayag kasi nga politiko na siya, hindi na po siya sa showbiz, hindi na po pribado ang kaniyang buhay. Ayun po yun. At ngayon, at ang atensyon ng taong bayan kasi ay nakatuon na sa kanya. Tinututukan siya ng taong bayan sapagkat public figure na siya. Yun po yun, mga kabayan. At kailangan bago siya man lang magpahayag ay mas nakakabuting kumukonsulta siya doon sa kanyang mga advisor, mga political advisor, upang hindi mailagay sa alanganin yung kanyang mga sinasabi. Ang kanyang buhay ngayon ay talagang public life na siya. Kaya yung baguhin niya na dapat ang kanyang paggalaw, hindi na katulad dati na pang showbiz. Yan po. Kaya dapat ay nararapat lang po na unawain natin siya. At sa aking pagkakala, mga kababayan, ay wala naman po sigurong masamang tinapay doon sa kanyang ginagawa. Pero dahil nga doon sa pahayag niya na ika nga nagpapasalamat siya doon sa mga Aquino dahil nga yun ang nakakatulong sa kanya. Kaya matindi po ang dating noon. At isa pang pahayag niya na itong sinasabi niya na hindi daw po talaga siya na-endorso ni President-elect Bongbong Marcos sa panahon ng kampanya. Ayan po. Pero kung ating iisipin, alam naman ninyo na under siya doon po sa banner ng Uniteam. Kaya kung under ka sa banner ng Uniteam, ang ibig sabihin lamang doon ay nasa under ka ng pangangasiwa, ng suporta ng mga botante ni President-elect BBM at Inday Sara. At inaamin naman niya na talagang maka-Duterte siya. So yun po yun. Ayun po yung nagbibigay ng problema sa kanya ngayon, mga kababayan. Kaya pero sa akin, para sa akin, mga kababayan, ay unawain natin at pasalamatan natin itong ating mga kababayan na nakakapag-unawa tungkol dito. Pero hindi rin po natin masisisi itong mga supporters at Marcos loyalists na magagalit sa kanya dahil nga doon sa kanyang pahayag na lumalabas na hindi niya kinikilala si President-elect Bongbong Marcos na nakatulong sa kanya. Lumalabas na parang ganun. Mga kababayan. Kaya sana unawain na lang po natin sapagkat baguhan nga po siya at wala pa siyang may karanasan at hindi pa siya nagtatanong doon sa kanyang mga advisor, mga political advisor kung ano ang narapat, paano siya kumilos pagdating sa ganitong mga kilusan, mga kababayan. Ayan po. So kaya hindi maiwasan, hindi rin maiwasan na magagalit talaga yung mga BBM supporters at loyalists kay Ruben Padilla. At ang kanyang pinasasalamatan ay ang mga Aquino. At isa pang sinasabi niya na hindi, ulitin ko lang po, na hindi daw siya na-endorso ni President-elect BBM. Katulad nga po ng ating sinasabi, kung hindi man siya na-elect o na-endorso, yun na nga po yun nung pag-anib niya doon sa Uniteam tandem ay nangahulugan na po na endorsement na po yun sapagkat iyon nga yung ticket na sinamahan niya kaya nga po siya nagkaroon nanalo nangunguna at nakakuha sa malaking boto dahil nga po doon sa suporta ng Uniteam.
Yun po yung doon. At under siya doon mismo sa Uniteam. Kaya dismayado tuloy ang mga Marcos loyalists at supporters. Pero tandaan po natin, ay nasa under siya. Inuulit ko po sa ticket ng Marcos at Uniteam. Kaya kahit na ano pang sasabihin niya, ay dapat binalansin niya ang kanyang paghiling ng pasasalamat kahit kanino mang grupo sa panahon ng eleksyon, mga kababayan. Lalo na ngayon, ito pang isa na pag-usapan natin. Lalo ngayon na nanalo siya sa makakuha ng malaking boto sa pagkasenador at nangunguna pa nga, ay nakuha niya ang Committee on Constitutional Amendment, mga kababayan. Aba, ito po ay mabigat na committee diyan po sa Senado. Kaya kung paano niya may palusot o may pasa ang batas kung magpatuloy itong kanyang galaw, na hindi siya nangonsulta doon sa kanyang mga political advisor, paano niya may pasa ang batas diyan sa Senado? Kasi ang pagpasa kasi ng batas ng Senado, mga kababayan, ay hindi lang po kailangan po ng suporta ng mga kasamahan mong senador na magiging co-author dito sa batas na ipapasa mo. Ay itong Committee on Constitutional Amendment, mga kababayan, ay mabigat po ito. Ito po yung tsa-tsa. Babaguhin yung Constitution. Kung walang susuporta doon sa kanya, doon sa Senado, tungkol sa panukalang batas na ito na kanyang gagawin, dahil nga sa kanyang galaw, na hindi niya dapat una dyan, mayroon siyang pakikisama at ilabi niya itong kanyang mga kasamang senador dyan sa Senado para may pasan niya yung panukalang batas niya na ginagawa. Ganun po yun, mga kababayan. Ito'y tinalakay natin, mga kababayan, hindi naman po sa inaatake natin si Senator-elect Robin Padilla. Katunayan nga po, number 1 nga po siya sa listahan ko Pero atin lang pong nililinaw ito dahil baka sabihin ng ilan dyan na inaatake ko si Senator-elect Robin Padilla. Hindi po. Binibigyan lang po natin ng komentaryo ito at balansing pananaw dyan po sa nangyayaring pasasalamat niya na masyado namang unfair at one-sided. Yan po lamang, mga kababayan. Kaya mahirap talaga yung magpadalos-dalos tayo. Kinakailangan na nasa buhay public life siya ngayon ng politika, ay dapat siya ay laging magkonsulta doon sa kanyang political advisor para mailagay sa tama yung paggalaw. Hindi nakatulad doon sa galawan ng showbiz, mga kababayan. At yan ang nangangailangan yan ng katuwang ng kapwa senador. Kung katulad ngayon na itong Committee on Constitutional Amendments, ay kailangan ng katuwang siya doon kasamang mga senador na magko-author dyan. Inuulit ko lang po, para makatulong sa kanya. Kung ganyan na hindi magkaroon siya ng reforma sa kanyang estilo, buhay showbiz pa rin ang dala niya, ay hindi po niya may pasa yung panukalang batas niya, sapagkat ang pagpasa ng batas ay hindi po pwede na siya lang, may kasama po yan. Kailangan nagkaroon ng kasamahan na magiging co-author
sa pagpasa ng batas diyan po sa Senado. Yan po yun. Kaya kinakailangan na sa bawat galaw niya ngayon bilang senador ay sasabihin niya, ikonsulta niya muna doon po sa kanyang mga political advisor. Sumari po kayong magkomento dyan mga kababayan at mag-react. At siyempre po mga kababayan ay pag-usapan natin. Itong ang araw na ito ay Independence Day. At mayroon pong maikling statement si President-elect Bongbong Marcos tungkol po sa Independence Day. Na ito, babasahin ko na lamang po sa inyo. Ito po. Babasahin ko na lamang po sa inyo ito, kanyang statement. Ang sabi nito, ang mga katangiang kailangan upang makabangon ay maging matagumpay ay likas na sa ating dugo, talino, galing, kagitingan at higit sa lahat ang pagmamahal sa sarili nating Pilipinas, ang siyang pundasyon ng ating kalayaan mula noon hanggang ngayon. Napakasarap maging malaya, napakasarap maging Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay po kayong lahat. Yun po yung pahayag ni President-elect Bongbong Marcos, mga kabayan. At talaga ba namang malaya na tayo mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? Malaya na nga ba tayo? Kung sa tingin ninyo mga kababayan na hindi pa malaya, pwede po kayo mag-comment dyan sa comment section. Kung malaya na, pwede rin po kayo mag-comments dyan. Dahil dito mga kababayan, sa ating araw ng kalayaan, ito po ay nakumpisa noong June 12, 1898 mga kababayan. So panahon ni President Aguinaldo. Ayan po. So dahil po dito sa ating kalayaan na ito ay nagkaroon tayo ng malayang pamahayag, malayang pagkilos na hindi laban sa ating saligang batas. So lahat ng kalayaan ay narito tayo mga kababayan, mayroon sa atin mga kababayan. Kaya pasalamatan natin po itong ating batas, ang ating pamahalaan na patuloy nating tinatamasa itong kalayaan sa bawat Pilipino. So, ito pong Independence Day, ngayong araw na ito mga kabayan, o kanina lamang, ito pong si Defense Secretary Lorenzana ay bumagsak po doon po sa lugar na sa Lunita Grandstand habang siya ay nakatungtong doon sa panang masama ng pagkabagsak niya ay nahilo daw po siya dahil yata sa sobrang pagod na galing po siya sa Singapore umatindo ng mga komperensya sapagkat siya po ay Defense Secretary ay hindi pa siya nakapahinga. Pagdating sa Pilipinas, dumiretso kaagad sa Lunita ay pagod na pagod pa po siya. Ayan po yung sanhi ng nahilo siya at bumagsak. Ang masama ng pagkabagsak niya ay nasa patalikod. Pero dali naman siyang dinala sa pinakamalapit na ospital, mga kababayan. At siya ngayon ay magaling na, nakarecover na. So yun po yung nagaganap kanina ay nakakagulat, maraming nagugulat sa kanyang pagkabagsak dahil nga nakatalikod yung pagkabagsak niya. Mabuti na lamang may babae na dumaan, tamang-tama na bumagsak siya, hindi masyadong nasaktan yung kanyang likuran. So yun po yun. Dahil dyan mga kababayan ay magaling na siya ngayon at nakarecover na sa kanyang pagkabagsak. So
Yan po lamang ang ating pabalita dito po sa ating Independence Day, sa araw na ito mga kababayan. At hanggang sa sunod po natin na video, magkita-kita tayo. At pakinggan din po ninyo yung isa pa nating video na tumatalakay tungkol po sa Bible history. At kung mahalaga itong politika na ating pinag-uusapan mga kababayan, ay mas mahalaga yung Bible history, sapagkat nalalaman natin ang ating paroroonan, ang ating pinanggalingan sa pamagitan po ng katotohanan kung paano po tayo nalalang ng ating Panginoong Diyos. Suportahan po ninyo yung channel na ito mga kabayan, sapagkat marami po kayong matutunan dito na higit sa lahat ay yung ating biblical history, pananampalataya natin sa Diyos. At bago po tayo magkapagpatuloy sa ating pagtalakay sa mga issue ng ating bayan, ay bigyan muna natin priority yung Diyos na may likha sa ating lahat. So, God bless po sa inyong lahat.